Sabi po dyan, no? It is sharper than the sharpest knife, cutting deep into our innermost thoughts and desires. It exposes us for what we really are. Kung sino kayo mapahayag ng Bible eh. Sasabihin niya kung ano yung dapat itama, kung ano dapat ayusin. Ang kagandahan nun, hindi ko lang niya sasabihin, alam mo, mali ka. Sobrang mali ka. Ang ganda doon, may way para bigyan tayo ng way out. Hindi lang, si Lord, napakabuti, napakagaling eh. Hindi lang niya sinabi sa'yo, anak, may mali ka. Pero alam mo, ito yung way. Ito yung daan. Kaya napakagaling na po ng Diyos natin na tumawag sa atin. Na mahal po tayo, na sa kabila ng mapagkakamali, pagkukulang, at ini-expose minsan yung mga bagay na yun, may way out. Hindi niya tayo hayaan dun sa ganong sitwasyon. Kasi nga, posisyon po natin eh. Ayaw niya mawala tayo dun sa posisyon natin. Nandun na yun at hindi naman kukunin ng Lord yun eh. Hindi tayo mawawala sa posisyon natin sa harapan ng Diyos kung nagkakamali tayo. Pero itatama tayo ng Diyos. Itatama tayo ng Lord at patuloy tayong i-encourage niya through His Word. At patuloy natin ma-experience yung joy of the Lord. Okay, sabi po dyan, when we neglect our fellowship. Amen. Hindi naman po natin i-neglect. Lahat po tayo nandito every Sunday. At nakakatuwa nga po dahil every Sunday, tayo po nandito. Tutuwa po kami dahil nakikita namin kayo. At sana po ganun din kayo. Nakikita nyo ako dito. Nakikita nyo kami. Nakakatuwa. Amen. Praise God. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Alam ko po, hindi po tayo lang nagpupunta dito para makita niyo yung kapogian ni Pastor. Thank you! Hindi po ba? Tayo po nandito dahil gusto nating papurihan ng Lord at pasalamatan ng Diyos natin. Amen. Amen. Na patuloy po gumagawa, kumikilos sa buhay po natin. Katulad po kung paano kumilos ang Lord dito po sa mga taong ito. Sa Book of Acts in chapter 2, 42-46. Sabi dyan, they joined with the other believers and devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, sharing in the Lord's Supper and in prayer. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And all the believers met together constantly and shared everything they had. Constantly. Hindi, grabe, tuloy-tuloy yun. At sumunod pa po, ang sabi niya dyan, they sold their possessions, don't worry, hindi namin ipapagawasan yan, and shared the proceeds with those in need. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Amen. Fellowship produces what? It produces joy. It produces generosity. Yes. Sa buhay po natin. Hindi magkakasama-sama lang tayo dito minsan, nagkakakwentuhan. Alam niyo po ba malaking bagay yan? That after yung napakikinig natin ng Word of God, after yung ating pong service, di ba nag-stay pa po yung iba dito, di ba? Ang sarap na nag-uusap kayo, minsan pinag-uusapan niyo pa yung napakinggan niyo, o minsan nagkakadiscuss lang kayo ng mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay. At paglabas mo, mas lalo ka na-encourage. Fellowship. Kaya nga po, nakakatuwa na yung bawat isa natin dito, hindi po talaga nire-neglect yung fellowship niya. Una-una yung fellowship natin sa Lord eh. Hindi po ba? Nagpupunta tayo dito, hindi lang po para makita yung mga singers dito o kung sino pa man. But nagpupunta tayo, ang isang bagay is because kay Lord eh. Di ba? Yung mga bagay na natututo tayo, yung mga bagay na alam natin kalalakas ng ating spiritual na buhay. Amen po? With great joy. Share their meals with great joy. Next. Sabi po dito, how can I fully experience this? Joy of the Lord. So nakita natin, ano ba yung mga bagay, di ba? Pinakita natin kanina yung sin. Ipag-neglect natin din sa word. So ngayon, paano ba? Paano ko ba na-experience yan? Sinabi natin kanina, choose to stay in God's presence. Amen. No, para patuloy nating ma-experience, mapanatili natin sa buhay natin yung joy, doon alam natin position yun eh. But sometimes, dahil nga nadadaya tayo,
gustong palitan ng kaaway yung joy natin ng fear, ng mga bagay na hindi maganda na gustong ibigay sa atin ng kaaway. Pero tayo, blessed na po tayo ng Lord. Position na po natin itong pinag-uusapan natin. Nire-remind lang tayo ng Lord ang bawat isa sa atin sa position na meron po tayo. Amen po? Amen. Yan po yung ginawa natin kanina. We sing before the Lord. Ang presence ni Lord ay bumaba sa atin. Amen po, alam ko lahat po tayo, na-experience natin yon. Every time tayo lumalapit sa Lord, every time tayo nagpupuri sa Lord, andun po siya. 2 or 3 are gathered in His name, the Lord is there. Sabi po, Amen? Amen. In Psalm 16:11, sabi doon, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand there are pleasures forevermore. You will show me the path of life. Pag nasa presensya tayo ng Lord, God will tell us many things. Kung ano yung dapat po natin gawin, kung saan tayo tutungo, kung ano yung mga bagay na gusto ipagawa po sa atin. All we have to do talaga is to remain in His presence. At yun lang po, makikita po natin kung paano kayang gumawa ng mga bagay na hindi po natin inaasahan sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen? Amen. Andiyan pa po ba tayo? Bigyan po natin ng malakas na papuri ang Panginoon. In Psalm 21:6, sabi po dyan, you have endowed Him with eternal blessings. You have given Him the joy of being in your presence. Another reminder to us na si Lord Jesus na po yung nagbigay po sa atin nun. Sabi po dyan, Him with eternal blessing, you have given Him the joy of being in your presence. Na-experience na po natin ito, di po ba? At lahat patuloy natin na-experience yung presensya po ng Lord sa buhay po natin. Sa patuloy nating pakikipag-commune sa ating pong Panginoon, doon po natin patuloy na may-experience yung mga bagay na yan. Amen? Amen. Do we enjoy the presence of God? Amen. Amen. Praise God. In Acts 2:28, sabi po dyan, you have shown me the way of life and you will give me wonderful joy in your presence. Amen. Grabing encouragement po sa atin ito na yung kanyang presence ang talagang kailangan po natin sa buhay po ito para patuloy po tayo makalakad sa mundo ng matibay, ng may kagalakan, na may joy, na miski mabigat yung problema mo dinadaanan, nakangiti ka. Meron pong ganun sa atin. Diba? Na-experience na natin yon. Na kahit ano man yung bagay na dumarating sa'yo, andun pa rin, nakakangiti pa tayo, nasasabi pa rin natin na praise the Lord. Amen. No? Despite yung mga nangyayari, mga troubles na meron tayo, nananatili tayong nakasmile. Diba pa? Smile. Pakita nga ng mga smile natin. Wow, ganda ng ngiti ni Kuya mo. Praise God. Hallelujah. Wala mata. Isa pa po, sabi po dyan, faithfully enduring trials. Sa Psalms 35b, sabi po dyan, weeping may last for the night, but shout of joy comes in the morning. Lahat tayo, kanina sinabi na meron mga trials, may testings, na natin pong pinagdadaanan, pero sabi po dyan, oo, sige, umiiyak ka, maaaring umiyak ka, pero after that, nandun ulit yung joy na ibibigay ng Lord sa atin. Tayo po yung mga tao, may emotion, may pakiramdam, normal po na umiyak tayo. Normal po na pagka nahihirapan ka, of course, yung emotion mo gagana. Hindi naman pwede na may problema ka. Nakangiti, kahit ikaw na lang mag-isa, tawa ka ng tawa, hindi naman po. Siyempre kung ano po yung nararamdaman mo, tao tayo normal yung emotions natin That's why meron tayong 5 senses Pag nasaktan ka, minsan medyo nagagalit ka rin. Di po ba? Lahat tayo. Naka-experience tayo ng magalit, na-experience tayo ng matuwa, na-experience tayo ng masaktan. Pero nawawala ba yung presensya ng Lord o yung joy ng Lord na nasa sa atin? Hindi Remember, lagi po nating tandaan, position mo po yun. Position ko yun. Position ng bawat isa po sa atin yun. Minsan, feeling lang natin po nawawala yung pinagkaloob na position sa atin ng Lord, pero hindi po. Nandun po lagi yun at hindi yun kailanman mawawala
unless minsan nalilimutan natin. That's why ang church po, patuloy po tayong nare-remind sa posisyon natin. Kung sino tayo, kung ano na tayo. Tinapos na pong lahat ni Lord Jesus 2,000 years ago, natapos na po ang lahat. At ang dapat lang po natin gawin, tayuan po natin. Yung mga bagay na sinabi na sa atin, yung mga natutunan natin, hawakan po natin sa puso natin kasi minsan, dinadaya po talaga ng kaaway. Lalo na hindi tayo aware. Yung mga nauna na nabasa natin kanina, bakit tayo minsan nanghihina? Isang dahilan po, may napabayaan tayo sa dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. Totoo po yun. Kaya dapat po sa atin, bawat isa po sa atin, ito po ngayon sinasabi sa bawat isa po sa atin, na patuloy po natin gagawin at ma-experience natin yung mga bagay na design ng Panginoon para sa atin. Dear brothers and sisters, sabi po dyan sa James 1:2, whenever trouble comes your way, let it be an opportunity for joy. Wow. For when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Wow, kita niyo po? Dear brothers and sisters, whenever troubles comes your way, let it be an opportunity for joy. Na miski man meron tayong pinagdadaan o hindi kagandahan, let's grab that. Sabi, opportunity yan para patuloy mo pang ma-experience yung binibigay ng Lord na joy. Na hindi po tayo dapat manghinawa, tumigil, or magbago sa kung ano yung paniniwala natin sa Lord. For when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. For benefit pa rin natin Benefit pa rin po natin ang lahat. Na binibigay po ng Lord. In 1 Peter 1:6-7, so be truly glad, there is a wonderful joy ahead, even though it is necessary for you to endure many trials for a while. A while. For a while. Yung trials nyo ba last year, trials nyo pa rin hanggang ngayon? Hindi na. Siguro meron pa rin, kaya lang makakasurvive. Diba? Maaari nandun po yung trials, meron na nandun pa rin, pero alam natin, tatapusin ni Lord yun. Pangako ni Lord Amen. Hindi tayo tatapos, pero pangako ni Lord, you will finish that. Siya bahala doon, hindi po tayo. Amen. Kaya patuloy lang natin gawin is yung joy na binigibigay sa atin ng Lord para patuloy nating magawa yung mga bagay na ito is patuloy na manatili. Makita natin kung ano po tayo sa harapan ng Diyos at kung sino siya sa buhay natin. Amen? Patuloy po natin gawin yun. At alam po natin, for a while lang po ang lahat ng bagay. Wala pong permanente. Testings, trials, bad circumstances na nangyayari sa buhay natin, for a while. Hindi po yan mananatili dyan. Saglit lang po yan. Amen po? Yes. Amen. Kagandahan po doon, nandun po yung joy of the Lord. In 1 Peter 1:6-7, sabi dyan, these trials are only to test your faith, to show that it is strong and pure. It is being tested as fire tests and purifies gold. And your faith is far more precious to God than mere gold. Wow. So if your faith remains strong after being tried by fiery trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ revealed to the whole world. Amen. So makita po natin na talagang yung binibigay po sa atin ng Lord na talagang may testing Katulad na sinabi ko na kanina, may testing. Para makita mo, para ikaw din mismo matest mo kung saan na ba tayong level ng pananampalataya po natin? Saan na ba po tayo naka-level? Nandun pa rin ba tayo sa dati kung paano natin? Of course, hindi na. Mas mataas na tayo. Salamat po sa Lord dahil nandun po yung kanyang biyaya na napakasagana at napakalawak sa ating pong buhay. Na siya talaga yung nagpo-purify. Kung may mga bagay man sa buhay pa natin na hindi pa po ayos, patuloy na inaayos. At kung meron ng mga bagay na test na buhay natin na dumadating na bumabagsak tayo, continue, allowing the Lord talaga na siya yung gumawa. Hindi po tayo, kasi hindi naman natin makakaya yan But with God's help, alam natin, everything is possible, katulad ng kinanta natin kanina. Diba? I believe, just believe. Everything is possible. And nothing is impossible with God. Amen po? Praise God. Keep Christ's commandments. Para patuloy po natin ma-experience fully
yung joy na binibigay po ni Lord sa buhay po